starter feeds. Pre-starter feeds. Yan. Niliit po ito. At saktong-sakto lang po sa bibig ng ating mga 4 to 6 inches. Yan. Kapag magpapakain po kayo, make sure lang po na yung feeds po ninyo ay sasakto lang po doon sa bibig ng mga alaga nyong isda. Dahil kapag sobrang malalaki naman po dito ang inyong ipinakain, ay mahihirapan po itong kainin ng isda at maaaring bumara pa sa kanyang bibig, sa kanyang lalamunan, at maaaring maging sanhi pa ng kanyang pagkamatay. Ano po? Dahil ang isang piraso po na rin, kapag ipinakain nyo po, halimbawa malaki po ito, no? Imagine natin, tapos makakain po ng isda at madami po siyang makakain. Ari po ay pag nabasa ay mag-e-expand pa. So lalaki pa lalo yung feeds na ito. At kapag marami po ang nakain ng isda dito, ay mag-e-expand po ito sa kanyang tiyan. At yan ang magiging sanhi kapag napasobra siya ng pagkain ay overfeeding. So lalaki po yung kanyang tiyan at minsan mahihirapan siyang matunaw ito at mahihirapan siyang huminga at nagiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ano po? So dapat eksakto lang po sa bibig niya yung ating ipapakain po doon sa ating mga alagang isda. Okay? So ito po ay nakabatay na rin po doon sa timbang po niya kung gaano karami ang ipapakain natin. Dahil meron po tayong feeding guide. Okay? Yan. May feeding guide po kasi tayo. So, yan. Papakain po natin ito sa kanila. So nagwa-water change po tayo dito sa kabila. Yan, ito mga malalaki na po ito. 8 to 10 inches na po ito. 8 to 10 inches. Yan. So yan, malalaki po yan. Oh. Ito mga 2 months na lang po, ha-harvest na kayo dito. Okay. So ngayon magpapakain po tayo dito sa ating mga alagang isda. Yan. Yan. Yan, matatakaw po yan. Sobrang tatakaw. Okay. Tignan natin sila kung paano kumain. Yan. Medyo hindi pa sila sanay sa ganitong style ng pagpapakain. Yan, eh. Matatakaw po yan. Talagang yung mga hito fingerlings po natin dito talagang healthy. At mabibilis lumaki. Yan, eh. Feeds lang po yan yung pinapakain po natin. So tubig lang po ang hinahalo natin para lumambot. Itong feeds po ay kompleto na po sa nutrisyon na kailangan ng mga isda. So kung mabilis lumaki ang mga isda, mabilis lalaki talaga. Kapag ganito po ang inyong ipinapakain. Yan, tanggalin nga natin ito at hindi sila sanay. Yan. So itong pinapakain ko sa kanila halos nasa 1 kilo na po ito. Itong ganitong kadami. Yan, sa isang araw, 2 kilo po ang nauubos po nila.
Yun, oh. Ang bilis maubos. Okay, so mga gusto pong mag-order ng mga alaga nating Hito fingerlings, yan. Message nyo lang po ako sa Hito Kaalaman Facebook page. Hito Kaalaman Facebook group, meron din po tayo. At Hito Kaalaman Facebook account, yan. 3 po yan na Hito Kaalaman. At yung number ko po ay nandito lang po sa gilid kung gusto nyo po akong makontak ng mas mabilis. Tsaka nandito rin po sa title yung ating contact number. Kung gusto nyo pong mag-order. Ano po? Yan o. Ganyan po kahihente yung ating mga Hito fingerlings. Yan. Ito po ay 4 to 6. Meron na po ditong 6 to 7, 6 to 8 inches. Yan. At 2 months lang ha-harvest na po kayo dito sa ganito kalalaki. Yan. Kung gusto nyo po na makaharvest agad, ay mga ganitong mga size ang inyong bibilhin. Para yun, pera ka agad, para kumita na agad. Okay, lalo ngayon magde-December. So eksakto po ito sa December. Okay, October, November, December, sakto po ito, harvest po kayo sa December kapag mga ganitong size po ang binili po ninyo. Yan, kapag nakikita natin na medyo marami pa yung mga feeds doon sa ibabaw, ay bawasan muna natin yung pagbibigay ng feeds at hintayin muna natin na maubos po nila yung nasa ibabaw na yan. At kung hindi na po nila kayang ubusin, ay huwag nyo na pong ipaubos yung feeds na kinumpute po ninyo gamit yung feeding guide po natin na ibinibigay. Okay? So pwede nyo pong huwag nang ipaubos po yun dahil baka busog na naman po at may mga feeds pa na nakakain sila sa ilalim. So yun, estimate din natin yung mga pagbibigay natin. Kapag kulang pa, pwede nating bigyan pa para masatisfied sila. Ano po? So basta sundin lang natin yung feeding guide. Tapos sa isang araw may may mga naka-compute po na feeds po para po sa isang araw nila na pagkain. Okay, so halimbawa 2 kilos. So hatiin po natin yun sa 2, 3, 4 na pagpapakain. Basta 2 kilos lang po yung ipapakain nyo sa buong isang araw. Yan. So ito mamaya siguro papakain natin to, ipapaubos natin to sa kanila. So yan, kapag may mga ganyang pangtira, okay, so wag muna natin bigyan. So madali lang naman po mag-alaga ng hito. Basta ang pinaka-importante lang po, natatandaan nyo yung quality ng tubig. Maganda ang quality ng tubig, mabilis pong lalaki ang inyong mga hito at magiging matakaw. Okay? So yun, sa quality at sa temperature, hindi naman masyado sa temperature eh. Sa quality lang ng tubig, halimbawa pH. Okay, tapos yung ammonia level, okay, dapat na check po natin yan palagi. Yan, pagkaubos po nito, magpapaanak na po ulit tayo. Yan yung ating mga Hito breeder na kinokondisyon na po natin. So sa pagpapakondisyon ng Hito breeder, ang ginagawa ko po, inaalis ko po siya doon sa earth pond para yung init ay hindi niya ma-absorb at hindi ma-absorb ng mga itlog niya sa kanyang tiyan. So, ganun ko po siya kinokondisyon.
Okay, so nilalagay ko siya dito sa lilom, sa malamig na tubig o sa katamtamang temperatura ng tubig. Dahil kapag nasa initan po siya ay hindi po nagiging maganda yung quality ng tubig. Kapag dinirektan yung kuha po doon yung mga isda, yung mga breeder. Yan. So pagkaubos nito at kukunin na po ng ating customer, pagka naubos na po yung ating mga hito fingerlings, at meron pa po tayong hito fingerlings. Okay? So pag naubos po lahat ito ay papaanak na po ulit tayo. Yan. So medyo mahiyain sila ngayon. Medyo nabulabog po kasi natin sila. Dahil naglinis po tayo nito. Yan. Kasi kaya nilang ubusin to eh. Itong 1 kilong ito. So ngayon medyo nabulabog sila. Yan. Paunti-unti lang sila kumain ngayon. Dahil naglikot-likot tayo dito sa kabilang pond. Okay, so yun lamang po at kung may mga katanungan po kayo ay pwede nyo po akong tawagan, i-chat, i-text. Yan, may mga contact number po tayo dyan, madali po tayong mahanap. Yan, contact number ko nandyan po sa title po nitong page ng video na ito. At yung yan dito po sa gilid, yan, Ferdinand po ang aking pangalan. Sa page, Facebook naman po, Hito Kaalaman, Facebook page, Hito Kaalaman Facebook group, at Hito Kaalaman Facebook account. Yeah, meron nga po pala tayong TikTok. Okay, so ang pangalan po natin sa TikTok ay Hito Kaalaman din po. So lahat Hito Kaalaman na po ang ating ipinapangalan. Para madali po tayong mahanap ng ating mga customers, ng ating mga buyer, ng mga supporters po natin, ng mga followers po natin dyan. Ano po? So muli maraming salamat po sa panonood po dito sa ating mga videos. At nawa, lahat po tayo ay pagpalain po ng ating pong Panginoong Diyos. Okay?